Ang breadwinner po ay umaasenso at siya yon. It's my choice. Hindi dahil napipilitan, hindi dahil kailangan, pero gusto ko na tumulong sa pamilya ko. Ayan, nagkakasakit-sakit na yung papa ko na ako naman, parang gano'n. Yes, lowest point of my life is when I lost my father kasi papa's girl nga po ako. Kaya lang had I known talaga na yun na pala yung last. Hello! Hi, Miss Karen! Gladys Reyes! Hi! Ayan. Hello, Gladys! Welcome to That's Diner. That's Diner. Santa Lucia branch. That's entertainment, Yes. diba? Yun ang inspirasyon. That's entertainment, that's diner. Pero nung una kitang nakausap, anong branch yun? Laguna. San Pedro, Laguna. Nagpunta po ako ng San Pedro, Laguna. Ngayon, andito na sila. Ang buhay, umuunlad. Diba? Kumbaga, ang breadwinner po ay umaasenso at siya yon. So mula dun sa aming pag-uusap ni Miss Karen sa San Pedro branch, eto na nga po sa bigger venue. Ang galing mo naman. Congratulations. Yes. Siyempre, credits sa asawa ko, kay Christopher, dahil from the very start, siya po talaga may idea nito. And this time, siyempre, air-conditioned na siya. Oo, air-conditioned na. Yes, Oo, kasi nga open doon sa Laguna. Yes, sa Laguna po, medyo open pa siya. Pero Tapos, ilang seater ito? ito po, 80. Actually, ang capacity Malaki po na. nito, 80. Kung isasama pa yung labas, dahil may mga seats din sa labas po, so kaya po ng hanggang 100. Ayan. Ang laki na nito. Tapos po, ito ang aming mga bestsellers pa rin. Ayan. Oo. So, ang That's different kinds of Diner kilala sa iba't ibang uri ng bulalo. Yes po, an elevated Filipino dish with a twist. Ika nga. Karamihan lang alam natin yung bulalo talaga na the usual bulalo with sabaw. Pero ito, ang ginawa namin, yung bulalo, pwede rin siyang isizzling, pwede rin pares, pwede rin kare-kare, gawing kare-kare, o kaya naman sinigang. Ayan, di ba? Hindi kayo madalas nakakain ng sinigang na bulalo or bulalong kansi. Dalawa na ang branch nyo. Opo, sa ngayon po, dahil nga hometown ni Christopher ang San Pedro, Laguna, kaya dapat may branch doon, di ba? I see. And ako naman, ito naman ang ako, taga-Kainta po ako. So, and yung parents ko, taga dito, ever since nung Mara Clara pa lang kami, dito kami, Antipolo, Kainta. So, dito rin kami nagtayo sa That's Diner, Santa Lucia. Pero ang ganda niya, ang laki ha. Yes. And nandito ang family mo. Yes, opo. So, we have with us, Jay, hi ka, Miss Hi, Karen. hello. Hi. Ayan. So, ito po, andito si PJ, my youngest sibling. Hi, PJ. Hi ka. Miss Karen. Hi, Mami. Ang Ito si mama Mami. ko po. Si Karen po, Mami. Tapos ito po Alikan ang best friend ko, / makeup artist, si Mama Ray. Ayan. Nakita ko na to. And si Christoph po, may Ay, ang eldest son. gwapo naman. Hi, Christoph. Smile. Ayaw mo to pag-artistahin. Actually, under Star Music na po siya, Miss. Mas musikero po yan. Yan. He So, composes his own mag-showbiz songs. ka rin. More on... Mag-hello ka naman. Hello ka to your fans. So, si PJ ang bunso niyo. Yes, he was diagnosed with autism. Opo. Minsan, may mga hindi makakaintindi sa kanya kasi parang kung ano yung sinabi mo, inuulit niya. Ilang taon na siya ngayon? So, si PJ po Ilan na, ngayon, Mami? 43? 43. 43. Opo, 43. Bago pa ako Diba? magkaroon ng sarili kong mga anak, parang may anak na ako kay PJ kasi nga, siya ang aking bunsong kapatid po. So, talagang lalawakan mo yung patience mo, yung understanding mo. Pero higit sa lahat, nandun talaga yung limitless love. Diba? Yun. Anong naituro sa'yo ni PJ? What that has made you a better person? Nung wala pa akong mga anak, pinakamalaking inspiration ko kapag nagtatrabaho ko as an actress, ganyan, lahat ng ginagawa ko, lagi kong iniisip na, syempre, ang isa sa unang makikinabang doon, itong kapatid na bunso ko. Masarap actually magmahal, yung bunso kong kapatid. Kasi pinaparamdam, minsan nakakawala ng pagod, yung puyat ka sa taping, tapos, ate mo, ganyan. Nagaganyan. Ay, Peach, mabait si PJ. Malambing. Opo, malambing. At saka siya nagpapaalala ng mga schedule ko, ha. Halimbawa, ipapalabas ako sa show mo. Sabi niya, ate, Karen Davila, yung show mo, Karen Davila, yan, Martes, papalabas, ganyan. So, para siyang, siyang schedule master ko, parang ganun. Ganyan actually, kids in the autism spectrum, they're very good pagdating sa memory work. Sa memory, di ba? Yes. Kanino namang motor to? First na motor ni Christopher, itong Vespa na to. Ganda, Nung 40th birthday niya,
Miss Karen, nag-wish siya noon, sabi niya, sana bebe, gusto ko magkaroon ng Vespa. Oo. Sabi niya. Niregalo mo to? Hindi lang naman po ako, parang nag-ano kami nung sister-in-law ko din, ganyan. Parang as a birthday, present, and at the same time, ito ay nanggaling pa sa aking kaibigan na si Miss Angelo De Leon. Sa kanya namin yes. So may story rin talaga tong motor po na ito. Bukod sa galing sa kaibigan ko, 40th birthday niya. Why did you put it here in the restaurant? Well, isa po kasi sa parang, kumbaga parang attraction. Kasi marami pong kumakain din dito. Yung iba, mga bikers sila, or mga tinatanong nila mga na. enthusiast. Hindi ka nagluluto? Hindi ako masyado. Si Christopher, ang mas... Yung asawa po niya. Pero sa ngayon, wala si Christopher eh. So ito. So dito lang tayo banda, no? Kasi tinan mo, hairnet dito. Ayun. Hello, guys. Mag-hi po kayo. Ayan sila, Chef. Hello, everybody. Ang iba naming staff. So ayan. busy ba ngayon? Ngayong araw? Yes, opo. Ngayong araw po na to, ayan, may mga kumain na ng mga students. Ayan. Super bango. Oo. Alam mo ba kung ano yung mabango na yun? Kasi niluluto na nila yung kakainin natin. Ay, okay! Excited ako. Akin yun. Asawa ko yun. Alam mo, doon kami nababagi sa inyo eh. Dahil ang scatter ka. Pusali. Kanal! Ano? Lalabang ka? Subukan mo lumaban. Dahil talagang masasampal kita. Gladys, tunay kang breadwinner sa buhay ni Joe. Opo. Lalo na po noon. Pero ngayon kasi, I'm lucky lang na, syempre, nandiyan na po yung asawa ko, di ba, na may katuwang na ako sa pagtataguyod ng aming pamilya, as in mga anak, di ba? But since ako po ay panganay sa aming magkakapatid, before, syempre, nung batang-bata pa ako, ang father ko talaga, ang sole breadwinner. Pero eventually, nung ako po ay, yun nga, nag-artista na, at hindi naman, masasabi ko nga po, voluntary ako eh. Na it's my choice. Hindi dahil napipilitan, hindi dahil kailangan, pero gusto ko na tumulong sa pamilya ko. Pero noon talagang masasabi ko, middle class family po kami na ang father ko noon, hindi pa uso nun yung mga padala-padalang remittance na online or ito talaga mano-mano niyang dinideliver yung mga pera po na mga galing sa ibang bansa, ganyan. So door-to-door delivery ang father ko noon. Malakas ang kita nung una, no? Talagang okay po, maayos talaga ang buhay namin, talagang nag-aaral kami magkakapatid ako po sa private nung ako'y high school na. Tapos eventually, nagsara yung kumpanya ng father ko. Napaka-hardworking naman talaga ng papa ko. Lahat po pinasok niya hanggang sa naging taxi driver pa siya. And unfortunately, may time na na-hold up pa siya. Ang laki nung ibinagsak talaga ng kabuhayan namin. Dahil nga po, ang laking part nung kinikita niya dun sa, sa door-to-door. Napilitan kami na umalis dun sa aming tinitiran na inuupahan. Nakitira kami dun sa aking mga pinsan. Mahirap po kasi, imagine, sanay kami na may sariling tahanan, syempre, di ba? Tapos biglang nandun kami sa isang kwarto na lang, di ba? Kaming 5 miyembro ng pamilya. Magtitiis ka eh, di ba? Yung ganun eh. Walang choice, magtitiis ka. Kung aalis ka, siguraduhin mo lang na hindi ka na babalik dito. At huwag na huwag kang magdadala ng mga gamit dito na hindi sa'yo. Hanggang sa, yun po, dumating ang biggest break ko, which is Mara Clara. Kaya doon na nagsimula na, ako yung, kumbaga, nag-offer na, parang yung sa ng SB19 nga po na, parang ako naman, pahinga na, parang gano'n, pahinga muna kayo, parang ganyan. Sinabi mo yun? Opo, parang ako naman, parang ganyan. At I was able na napag-aral ko pa yung aking kapatid, ganyan, si Janice yung sumunod sa akin. And si PJ naman, which is our forever baby, yun po aking brother with autism, has been parang isa talaga sa mga maituturing kong malaking inspirasyon sa akin. Kung bakit po, hindi ko iniinda yung pagod, yung puyat sa tapings, shootings. Pero as early as 6 years old, I was already working. Pero sa akin, hindi work yun eh. Yun ang playground ko, yung set. Hindi ako pinressure or naobliga na sinabihan ng mga magulang, kailangan mag-artista ka. Hindi po. Kasi nga nakikita ko naman kung gaano talaga nagsisikap ang papa ko para maitaguyod yung pamilya namin. Pero, katulad nga po na sinabi ko, lalo na nung pumasok ang Mara Clara, di ba? So, ito yung nag-open talaga ng doors to more opportunities. Kaya ako nasabi sa papa ko at sa mama ko, at yun na rin yung nag-start na medyo, nagkakasakit-sakit na yung papa ko, na ako naman, parang gano'n. So, Magkano ang unang sweldo mo sa Mara Clara? actually, alam niyo po, nakalimutan ko na, pero narinig ko nga kay Judy Ann in one of our interviews, ewan ko, totoo ba yun? Parang sabi niya, 1.5, sabi niya. Nung time, imagine, title role kami.
Hindi, sabi ni Juday sa isang ano eh. Tapos siguro, eventually, tumaas yun sa 5,000. Hindi nga po kami nakabili ng sasakyan nun through dun sa sweldo namin sa taping. Kung hindi, sa mga out-of-town shows. Dahil nire-request na kami sa mga probinsya, dahil nga kami si Mara at si Clara. Tapos, tuwan-tuwa sila pagka magdadrama kami ng konti dun sa entablado, ganyan, na magtataray-tarayan. Kunyari ako doon, si Mara naman, syempre, bait-baitan, pero kumakanta rin kami at the same time. Malaking tulong po yun kasi sa isang gabi, parang 3, 4 na entablado, ganyan. Minsan north to south, south to north, ganyan yung mga provinces sa pinupuntahan namin. So doon kami nakaipon ng pambili ng sasakyan hanggang sa binigyan na nga po kami ng first break namin na movie sa Regal Films, hindi ko makakalimutan, of course, kay Mother Lily, yung Sana Naman. Nang akala ng mga tao, it was the Mara Clara the movie kasi first movie namin together ni Juday. Talagang napakalaking hit. Ang galing mo talaga magsip-sip sa papa ko. Pero mo pati damit niya nilalaban mo. O sige, pues, unahin mo itong mga damit ko. Unahin mo What about bahay? Ayun po, Nasa bahay. isang kwarto kayo. Opo. Lumipat kayo dahil sa kita mo. Opo, una kaming nakalipat sa subdivision. Yan, first time na kasi for the longest time, siguro more than 10 times yata na palipat-lipat kami ng bahay na inuupahan. What was the lowest point in your life when you were a breadwinner? Lowest point? Siguro po, ang father ko po passed away last When? 2021. October of 2021. Kaka-COVID lang nun. Opo. Pero ano nga, napakahigpit pa po nun. Ako lang ang sole na nagbabantay nun sa kanya, lalo na nagka-angioplasty siya, ganyan. Parang gusto kong umiyak, kaya lang wala akong maiyakan, parang gusto ko yakapin yung nurse na lang dahil nga, siyempre ako mag-isa dahil nga po napakahigpit nun. So that time, parang social media yata yung naging ano ko kasi parang dinodocument ko na lang po, pasalamat ako parang sila yung kausap ko, yung mga followers ko, yung mga tao. Fortunately po, gumaling yung father ko after the angioplasty. Kaya lang parang feeling ko, nawala yung chest pain kasi for the longest time, medyo may heart na po siya. Pero nawala nga yung chest pain, kaya lang parang yung ibang internal organ niyan tinamahan. I guess, sa buong lifetime ko po, I consider that as my lowest point. Kasi sobrang papasiguro kasi ako. So, na-miss po. Actually, 2021, 3 years, pero parang parang feeling ko, ano ba yan, parang kailan lang, tsaka, siyempre, minsan po parang dinadivert ko na lang yung, di ba, pag nami-miss ko siya. Kasi imposibleng hindi mo siya ma-miss. Una, yung tatay ko po parang ako. So, sobra siyang lively, nakasang boses, tapos napaka-maalaga, masarap magluto. Yun ang di ko naman sa kanya. Parang si Christopher kasi yun. So, pagka po pupunta, pag-aalaga po niya sa amin, grabe. Pag pupunta po niya sa bahay, yung mga apo niya, spoiled lahat sa kanya. Every Sunday, he cooks for us. Bulalo. Actually, yan po ang isa sa signature na. So that was your lowest point? Yes. Lowest point of my life is when I lost my father kasi papasiguro nga po ako eh. Tsaka, syempre iba naman yung bonding namin ng nanay ko. Kaya lang, yung tatay ko po kasi, parang wala akong maalala na na nagkasama ako ng loob sa kanya, ganyan. Parang hindi ko maalala gano'n kasi palagi siyang, halimbawa lang, nakikita niya na hindi ako okay, ganyan. Lagi niyang payo sa akin is, lahat, basta panalangin mo, ganyan. Kung meron kang, halimbawa, hindi mo alam paano mo ma-decide, di ba, yung isang bagay o naguguluhan ka, nalilito ka, laging yun ang niya. Kaya po, we try our best na may namin sa mga anak namin, yung faith. Tatlo kayong magkakapatid, ang bunso ay special. Yes, opo. May autism. Naintindihan ko yun. Ang anak ko may autism. Gaano kahirap yun? Mahirap po yun, lalo na noon, na hindi pa parang uso noon, no? Wala pa pong developmental doctor masyado noong panahon na pinanganak si PJ, that's his name. And napansin lang namin, si PJ, parang ilang taon na siya, pero hindi pa siya verbal, hindi pa masyado nagsasalita. Parang gibberish lang, di ba? Walang definite word na nasasabi. Tapos akala po namin noong una,
bingi. Kala namin medyo may ano yung hearing niya kasi hindi tumitingin. Pagka yung, Jay, ganyan, hindi siya tumitingin. Or kaya tinatry namin nun, gumagawa kami sound, papalakpak kami, titingnan namin kung magugulat siya, kung titingin. Tapos, imbis na the usual laruan, di ba, yan ba, kotse-kotse, hindi, siya yung mga parang ini-stack niya, halimbawa, yung pulbos, ganyan, pinagpapatong-patong niya, yung mga hindi talaga laruan, ganyan. Tapos may sarili siyang way na i-entertain yung sarili niya. And napansin na namin, pag kinakausap, yung nakayuko o kaya titingin, pero hindi sa mata mo, no eye contact. Tapos minsan may time pa nun na may mga ginagawa siya na parang hindi niya alam na delikado yun. So parang naisip namin, no fear of danger. Hanggang sa nung nakapagsalita na po siya, doon na namin na okay, may special condition si PJ, yon yung which is autism. Yun nga, doon namin mas naintindihan. Sabi ko nga, dito ko yata naintindihan nung dumating po si PJ sa amin, yung word na unconditional love. Ito talaga yun. Yung bigay ka ng bigay, pero hindi ka na nag-e-expect ng pabalik. Di ba po? Basta ang importante, yung lawakan, yung pasensya, di ba? Yung pangunawa. At walang limit, ika nga, pagdating kay PJ, yung love. Kasi nga po, kahit naman siya, hindi naman niya gustong, di ba, na magkaroon siya ng special condition na gano'n eh. And sobrang mahal na mahal po siya ng father ko. Actually, before he passed away, naalala ko po nun sa ICU, hindi siya makagogo. Parang gano'n, no? Hindi siya maka-ano-ano. Parang nag-fluctuate lang. Ano niya, pero andyan pa rin siya. Binulungan ko siya. Sabi ko sa father ko, kasi parang tingin ko, nahirapan na po, na-coma na siya, no? Okay na. Kami nang bahala kay mama, tsaka kay PJ. Hindi na po nagtagal, tapos yun na, nag-flat, na siya. May time pa, sinabi niya, sana kung mamatay ako, sana sabay na lang kami ni PJ. Parang ganon, kasi daw po, ang point niya dun is, ayoko kasing i-burden pa kayo, tapos ayaw niya din daw na, siyempre siya as magulang, parang at least yung pareho na lang silang ganon, di ba? Parang tahimik na. Kasi alam naman daw niya, minsan mauubos din yung pasensya namin, di ba? Kami ngang kapatid, pwedeng maubos ang pasensya, yung pamilya. What more kung yung ibang tao, di ba? Yung ganun po. Kaya, parang inaano rin ng papa ko nun na, sana sabay na lang kami ni PJ. Pero siyempre, kaya nga po, ko siya eh. Kaya parang na-rest na yung mind siguro niya and totally okay. Talagang nag-let go na yung father ko when I finally told him na kami nang bahala kay PJ. Yun po. Okay. Ang very unique sa menu mo ay? Eto po, kasi ang bulalo Usually. ay hindi lang the usual na may sabaw. Pero pwede rin siya maging sizzling bulalo or pwede rin naman bulalong kare-kare. Oo, pero ito ang lambot, ang Ayan, lambot ng meat oo. nila. Ito ang best seller nyo. Yes, one of our best sellers actually po. Oo. And pares na bulalo, isa rin po yan sa pinupuntahan dito. Alright. And even our kare-kare, ayan. Paano naisip to ng asawa mo? Yun nga ang bala kasi niya, yung ma-elevate yung Filipino dish, di ba? Oo. Na hindi lang yung basta sinigang, di ba? Hindi lang basta adobo, ganyan. O hindi lang siya basta kung kansi, ganyan. Eto, katulad dito, syempre, yung mga Pilipino, maraming may gusto nito, yung umaalog-alog pa yung taba. Oo, nandiyan yung taba. Yeah. Pero healthy ka naman kasi eh. Yan. Hula hoop. Bakit favorite mo ang hula hoop? Actually, I learned that from my mom, who's ngayon 70 years old na ang mother ko, pero siya talaga yung marunong mag-hula hoop. Hanggang sa na-challenge lang ako na habang nag-video ba't pa hindi ko isabay na mag-hula hoop din at the same time? At may group ka na ng mga nag-hula hoop, di ba? Sa San Yes, Pedro. from Laguna. Oo. Di ba parang you're having fun at the same Yes. time? Ay, nag-enjoy ka na. And Nag-gusto. health is wealth. Kasi I remember, nung ang tatay mo, nung namatay, you had alopecia noon. Na hindi ko alam Oo. Kung hindi ano pa ako yung naging signs? Hindi ko na malayan sa kasi hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mag-grieve. Yes. Dahil ang busy ko noon eh. At gumagawa pa ako ng isang sitcom noon na talagang ang hirap. Pero until sabi ko, okay, medyo na-libre ako ngayon. Para medyo maano naman ako, ma-refresh. Alika ma'am, inayaya ko mother ko, ang sister ko, magpasalon tayo. Until nung paghawi ng buhok ko nung hairdresser ko, sabi niya, ma'am, stressed ka ba? Sabi niya, namatay kasi yung father ko, di ba? Kaya pala. Bakit? Ayan, ma'am, pagkita niya, parang may ganun na walang hair.
So sabi, inisip ko, ito ba yung tinatawag ng aloe vera? Anyway, ang ginawa ko po, more on natural. So, kasi may tanim kami doon ng kasama ko sa bahay, may tinanim na, yung parang aloe vera doon. Everyday, pinagtsagaan ko yun. Wow, ang galing. And look at you now. Ang ganda naman. At saka shiny. Pero ang leksyon dyan kasi is talagang our health gets affected with how we feel. Nagmamanifest. Nagmamanifest. Lalo na yung hindi mo nilalabas na, di ba, stress man yan, or yung katulad nun, yung pagluluksa mo, hindi ka nakakapagluksa kasi busy ka. Pero after that, yun lang po yung iyak ako ng iyak sa shower. Hindi ako nakaiyak ng ganun dahil busy ka ng burol, di ba, ikaw yung punong abala. Pero kailangan pala talaga kung ano man yung problema, harapin. O kung meron mang nasa sa loob mo, iiyak mo, ilabas mo, or else magmamanifest sa health mo. What's it like for you every Christmas? Pinaka-big deal talaga sa amin is New Year, New Year's Eve. Ayan po yung talagang nagluluto ang tatay ko. Ayan, siya talaga ang punong abala. May program kami sa bahay, kahit kami-kami lang. And yung tatay ko, syempre, sobrang nakakamiss po. Kasi dahil You just miss him so much. his presence talaga. Yeah. Yun lang yung Do you have any regrets? May bagay ba na dapat nasabi mo, alam niya, nagawa mo? actually, yung nagpapasalamat naman po ako na parang I felt naman as panganay and ginawa ko lahat, no? Naibigay ko lahat ng kailangan ng father ko, yung kalinga. Siguro isa lang, lagi ko lang naiisip. Yung gabi po kasi nadilala ko siya sa hospital. Kasi parang on and off na siya, parang labas-masok na siya noon eh. Pero I thought it's one of those days na pagkatapos lalabas din. Kasi after his angioplasty, parang di ba, lumabas din eh. Celebrate pa sila ng anniversary ng birthday yata ng mother ko or anniversary nila. Tapos nung night na yon na pinasok na siya, ayun nga po yung strict kasi COVID, di ba? So, yung sister ko, hindi ako makapasok sa loob. Kasi syempre, I'm also thinking na may makuha akong doon, yung mga anak ko, di ba? Tapos, I'm also working that time. So, syempre, ang dami-dami mong kailangan i-consider. Kaya lang had I known talaga na yun na pala yung last. So, sana, hindi mo siya nakapiling? na hindi ko po siya nakasama nung mismong, sabihin ko siya nasamahan doon sa pag-admit sa kanya. Anong natutunan mo sa buhay mo? Was there a realization? Sa mahal mo sa buhay, dapat no hesitations. Yung kung may bibigay ka, i-all out mo na. Kasi you'll never know. Lagi lang sinasabi, life is short. Actually, for me, life is unpredictable. Diba? You'll never know. All out, ganun po, yung sa pagmamahal mo sa pamilya, o hindi man sa pamilya, sa tao, sa kapwa mo, wag ka na mag-hesitate, yun na yun. Kasi hindi mo nga ma-pinpoint kung, naku, baka last na, di ba? Meron ka bang life verse? I guess po itong 1 Corinthians 13, So itong love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud, it does not dishonor others, it does not self-seeking, it is not easily angered. Love never fails.